Kumabog ang dibdib ni Ligaya sa isiping magpapang-abot ang dalawa. Nagtutulukan ng mga to. Ngunit ilang saglit lang bago pa siya makaawat, unti-unting lumabong paningin niya. Uminit ang kanyang katawan, sumikip ang dibdib at hindi na siya makapagsalita. Napahawak siya sa ulot, buti na lang ay nasalo siya ni Jacob bago bumagsak sa sahig. Humingi sila ng tulong upang maisugod sa ospital si Ligaya. Dumating ang service vehicle. Dali-daling sinakay ang dalaga. Sa loob ng sasakyan, parehong sumama sina Carlo at Jacob. Habang inasikaso ng mga nurse si Ligaya, naglakad-lakad si Carlo sa labas ng ER. Nakasalubong ang galit na si Jacob na galing sa admission. Bakit sinusundan mo pa rin si Ligaya? Ikakasal ka na pero ginugulo mo pa siya. Tignan mo nangyari. Negosyong habol ko, hindi babae. Kung ganun, umalis ka na. Ako nang bahala kay Ligaya. Hindi kanya kailangan. Kapag may nangyaring masama sa kanya, mananagot ka sa akin. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room, lumabas ang doktor. Sabay na lumapit sina Carlo at Jacob. Stable na po siya, kailangan niya magpahinga. Pwede nang dalawin, nagsagawa kami ng ilang test. Babalik ako para sa resulta mamaya. Okay ka lang ba? Ani Jacob. Anong masakit? Tanong ni Carlo. Gusto kong magpahinga, tanging nasabi niya. Tahimik siyang nakahiga at inasikaso ang dalawa. Nasa magkabilang gilid ng kama sina Carlo at Jacob, parehong halatang balisa. Sumilip ang doktor matapos kumatok. May lab results na tayo, Ma'am Ligaya. May isa pong resulta na kailangang ipaalam. Tumigil ang paghinga niya. Sinalakay siya ng kaba, lumingon si Carlo. Naghihintay ng kasunod na sasabihin ng doktor. Congratulations po, buntis kayo. Sino pong mister niyo? Anang doktor na nagpalitan ng tingin sa dalawang lalaki. Tumahimik ang buong silid, walang kumibo. Para bang huminto ang oras. Nagpaalam ang doktor, napatitig si Carlo kay Ligaya. Si Jacob, hindi kaagad nakareact, tinignan lang ang kapatid na may pagtataka. Buntis ka, totoo ang sinabi mo sa akin noon sa kotse. Akala ko nagbibiro ka lang at gusto mo lang akong takasan. Mahinang sabi ni Carlo, tila hindi nito maprosesong narinig. Hindi siya makatingin, humigpit ang hawak niya sa kumot. Ligaya, ani Jacob. Sinong ama? Puno ng emosyon ng tindig ni Carlo, tumingin to sa kanya. Hindi niya mabigyan ng pangalan ng emosyong nakikita sa mukha ng binata. Puno ng tensyon ng silid. Damn it, bakit ba tinatanong ko pa? Siyempre, si Jacob ang ama. Anitong hinilamos ang dalawang kamay sa mukha. Namumulang mukha nito. Nakita din niyang pagkuyom ng palad ng binata. Nakakita siya ng pagkakataong maitago kay Carlo ang katotohanan. Alam mo na palang si Jacob ang ama, huwag mo nang tanungin. Pinilit niyang patatagin ng boses. Nalaki ang mata ni Carlo. Napatras ito't parang sinampal ng hindi inaasahan. Si Jacob, nalaki rin ang mga mata, pero hindi kaagad nakapagsalita. Lumingon si Carlo sa kanila ni Jacob, puno ng puot at selos sa mga mata. Hinawakan ni Jacob ang kamay niya, puno ng pag-alala para sa kanya. Siguro naman hindi mo na kami guguluhin. Magsimula na tayo ng sarili nating mga buhay. Lumabas si Carlo. Bagsak ang balikat nito at ngayon tanggap niya nang hindi sila para sa isa't isa. Hangad niyang kaligayahan ng binata. Ligaya, sinong ama? Nangilid ang luha sa mata niya. Kay Carlo ba yan? Marahan siyang tumango. Bakit hindi mo pinagtapat sa kanyang totoo? Please kuya, ayoko malaman ni Carlo. Ikakasal na siya at higit sa lahat hindi niya ako mahal. Nakakaunawang tinignan siya ng kapatid. Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin sa pagbubuntis mo. Kailangang malaman nila daddy at lola ang kalagayan mo. Huwag na muna, nahihiya ako kuya. Nagdala ko ng kahihiyan sa pamilya. Aniyang napahagulhol, niyakap siya ng kapatid. Ngayon mo kailangan ng support at maniwala kang hindi ka namin pababayaan. Matutuwa pang dalawang matanda na may bagong miyembro ng pamilyang parating. Alon nito sa kanya. Madilim ang loob ng kondo ni Carlo. Ang tanging liwanag ay mula sa malit na lampshade sa gilid. Nakaupo siya sa harap ng mesa. May hawak na baso ng whiskey. Hindi niya na alam kung pang ilang tagi na yon. Kalat ng ilang bote ng alak sa paligid. Nakabukas ang kwelyo ng polo niya. Gulo ang buhok at kitang-kitang lungkot sa mga mata kahit na pinipilit niyang maging matatag. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Sir Carlo, si Harris po ito. Hindi kayo sumasagot sa tawag. Nag-aalala lang po ako. Walang sagot, ngunit maya may bumukas ang pinto.
Nakita ni Harris ang gulo sa loob at nasa sahig siya nakaupo. "Sir, ano nangyari?" Tumawa siya ng mapait. Tinungga ang alak. Buntis si Ligaya. Napatigil si Harris. Hindi siya makapagsalita agad. "Tangina, at hindi ako ang ama." "Sir," anang assistant na hindi alam ang sasabihin. "Akala ko mahal niya ako kahit hindi niya sabihin na ramdam ko." Pinaniwalaan kong sinabi niyang mahal niya ako. Tanga pala ako. "Hindi niyo po ba kinausap? Baka may hindi lang po siya nasabi." Sinabi niya na Haris. Sa harap ko. "Kay Jacob, magkakaharap kami." Ano yung napatawa na mapait na maalalang eksena kanina. Umupo si Haris sa tabi niya, tahimik. "Mahal mo ba si Ligaya, sir?" Tahimik siya. Saglit siyang napatitig sa baso bago sumagot ng marahan. "Pag-ibig bang tawag? Kapag hindi ko makita ang sarili ko sa piling ng iba? Pag-ibig ba kapag ayaw ko magpakasal sa iba? Pag-ibig ba kapag gusto ko siyang makita at makasama? Pag-ibig ba kapag hindi ko magawang magalit ng sobra? Pag-ibig ba kapag gusto kong akuin ang pagiging ama ng anak niya kahit na ibang lalaking ama?" Ani ang tumutulong luha sa mata. "Shit, oo Haris. Mahal ko si Ligaya. Mahal na mahal." Biglang bumagsak ang ulo niya sa lamesa. Tahimik siyang umiyak. Sa unang pagkakataon na hindi niya na kayang itagong lahat. Tahimik si Haris, wala itong sinabing payo. Minsan sapat nang may kasama kang nakakaintindi na sakit na pinagdaraanan kahit na walang salita. Tahimik si Carlo habang nasa loob ng kanyang opisina matapos ang ilang araw na hindi pagpasok. Hawak ang isang tasa ng kape na baka makatulong sa hangover niya. Ngunit hindi niya ininom kaya lumamig na. Halos hindi siya nakatulog nang malaman niya na buntis si Ligaya. Gulo pa rin ang isip niya. Ang mga tanong, hinanakit at ang bigat ng pagkakabigo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Unknown number. Nagdalawang isip siyang sagutin pero pinindot din niya ang accept. "Hello, good morning po. Sir Carlo Velasquez?" "Speaking. This is Courtney from customer service sa Central Mall. A wallet has found at the lost and found section. May calling card po kayo sa loob kaya po namin kayo natawagan." Napatayo siya. "Wallet? As in, Hermes black leather wallet?" "Yes po sir. Na-turn over po ito na matagal na. Kung gusto niyong kunin, anytime po kayo makakadaan." "Thank you. Pupuntahan ko ngayon sa assistant ko." Ilang oras ang lumipas nang papuntahin niya si Haris. Hindi niya na inasahang makikita pang wallet. Dumating si Haris. Ipinakita sa kanyang wallet. Tama nga, itong matagal niya nang hinahanap. Nawala ito ng ilang buwan nang nakaraang kuhanin to ni Ligaya sa loob ng kotse niya. Parang doon din nagsimulang maging magulong mundo niya. Nang makilala niyang dalaga, agad niyang binuksan ang wallet. May calling card pero ang pinakahinahanap niya yung nandoon na kulay itim at berde. Napatigil siya, napakunot ang noo tinignan ng bracelet na suot niya. Dalawa ang bracelet. Totoong sinasabi ni Ligaya na sa kanyang bracelet at ito ay si Ligaya. Isang alaalang bumalik, isang batang babae na tumulong sa kanyang takasan ng mga kidnappers. Maraming taon nang nakalipas. Nanghihinang napasandal siya sa upuan. Parang mawawala siya sa katinuan. Ang babaeng matagal niya nang hinahanap ay si Ligaya. Napakatanga niya para hindi maniwala dito. Hinawakan niyang bracelet at biglang pumasok sa isip niyang imahe ni Ligaya na nakita niya itong suot ang kaparehong bracelet at kinuha niya dito mula sa pulsuhan. Napakadami niyang masasakit na salitang sinabi. Parang gusto niyang suntukin ang sarili. Napakalaki niyang gago. Hindi siya huminga ng ilang segundo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. Si Lia ay si Ligaya. Bulong niya sa sarili na may pagtangis. Napapikit siya, lahat ng sakit na naramdaman niya ay biglang napalitan ng matinding guilt at gulat. Mula sa galit, bumaliktad ang lahat. Minahal siya ni Ligaya mula noon at siya mismo humusga dito. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon ng dalaga. Tahimik ang paligid sa opisina, ngunit sa loob ni Carlo may tila bagyong hindi matigil ang humahampas sa dibdib nito. Nagaling po yung kanyang damdamin. Hawak pa rin niyang bracelet at nasa mesang wallet na naging mitya ng pagkakagising niya sa katotohanan. Hindi niya alam kung paano harapin si Ligaya. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating si Neri. Maganda at maayos ang bihis nito habang may matamis ng ngiti sa labi. "Babe, kamusta? Hindi ka sumasagot sa tawag ko." Bungad ni Neri habang lumalapit sa kanya. "Naalala ko lang, malapit ng fitting natin para sa wedding."
May pinadala akong options ng designs. Gusto mong tingnan? Malapit ng wedding natin. Ngunit hindi niya ito sinagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa babae. Matalim, malamig at puno ng galit. Parang gusto niya itong sakalin. Pero ironic, hindi siya nasaktan. Sa panloloko nito, totoo ngang hindi ka kayang saktan ng taong hindi mo mahal. Purong galit ang nararamdaman niya dahil nasaktan niya si Ligaya. Neri, matagal na kitang gustong tanungin. Sigurado ka bang ikaw ang bata na tumulong sa akin noon? Napakunot noo si Neri. Bahagyang natawa ng pilit. Of course! I've told you this so many times. Maraming saksi ang nagsabi. Tumayo siya, kinuha ang wallet at tinabot dito ang bracelet. Ito ang bracelet na binigay ng batang yon bago kami maghiwalay. Dalawa siya dahil kinuha ko kay Ligayang isa. Nalaki ang mata ni Neri. Hindi agad nakapagsalita. So tell me now, Neri, maling tanong ni Carlo. Bakit mo sinabi na ikaw ang batang nagligtas sa akin? At anong karapatan mo ang kinin ng pagkatao ng taong nagligtas ng buhay ko? Dumagungdong ang tinig niya sa loob ng opisina. Carlo, nagkakamali ka. Nagsasabi ako ng totoo. Magsisinungaling ka pa, bulyaw ni Carlo. Sumabog ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Niloko mo ko, pati ang damdamin ko pinaglalaruan mo. Wala kang idea kung gaano kahalaga sa akin ang alaalang yun. Hindi makatingin si Neri. Nagsimula ng lumuha pero hindi yun sapat para palamigin ang apoy sa dibdib niya. I trusted you. I was ready to marry you. Pinili kita. Hindi ako naniwala kay Ligaya. Hindi na matutuloy ang kasal. Carlo, please. Mahal kita. At saka may iba ng lalaki si Ligaya. Tayo na lang. Masigit ako sa kanya. Hindi ikaw ang mahal ko. Huwag mo ikumpara ang sarili mo kay Ligaya. You're nothing compared to her. Tumalikod siya. Hindi na kayang tingnan pa ang babaeng nanlinlang sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit muntik ko ng talikuran ang babaeng totoo kong minamahal. Dapat kang makulong. Nahintakutan si Neri, lalo na may pumasok na 2 pulis at kalad ka rin to palabas. Carlo, huwag mo akong ipakulong. Kinuyom niyang kamao. Wala siyang idea kung paano itatamang lahat. Ibinaba niyang kortina ng opisina. Naglabas siya ng alak at baso. Mabilis siyang nagsalin at inubos ang laman. Nakasandal siya sa kanyang executive chair. Nakatingin sa kisame habang hawak ang baso ng alak na parang ito lang ang kayang pumawi sa bigat ng kanyang dibdib. Pumasok si Harris, ang kanyang loyal assistant. Hawak ang clipboard na may schedule ng araw na yon. Sir, may mga meeting po kayo ngayong hapon. Yung partnership sa Montano Group tapos cancel everything. Lahat i-reschedule. Walang papasok sa opisina ko. Malamig at pagod ang boses niya. Magulo ang isip at damdamin ko. Napatigil si Harris. Sir, okay lang po ba kayo? Walang tawag, walang meeting. Inubos si Carlong laman ng baso sa kakagad nagbuhos muli. Tahimik na tumango si Harris. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, biglang bumulong si Carlo habang nakatitig sa baso. Harris, paano mo mababawi isang pagkakamaling halos sirain ang buhay ng taong mahal mo? Hindi kaagad sumagot si Harris. Lumapit at marahang nilapag ang clipboard sa gilid ng mesa. Hinilot ni Carlo sentido niya. Pinaniwalaan ko mali. Tinilikuran ko si Ligaya. Sinaktan ko yung taong totoo kong mahal. Sinayang kong pagkakataon na protektahan siya. Bagkus ay sinaktan ko pa. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng boses. Paano ko babawiin yun, Harris? Paano ko makakabalik sa buhay ni Ligaya? Tahimik lamang si Harris. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan siyang nagsalita. Sir, hindi ko po alam ang lahat ng detalye. Pero kung talagang mahal po ninyo si Ligaya, gagawin niyo pong lahat para ipakitang nagsisisi kayo sa pagkakamaling nagawa niyo. Tumango si Carlo. Pilitang itit puno ng pait. Pero paano kung huli na? Kung mahal niyo po talaga siya, humingi po kayo ng kapatawaran at ipakitang sincere kayo. Dahan-dahang napapikit si Carlo. Tila biglang bumigat ang kanyang katawan. Salamat, tumango ang assistant sa katahimik na lumabas ng opisina. Tinitigan niyang bracelet na hawak, tila piniga ang puso niya. Noon pa man ang bracelet at alaala ni Ligaya nagbibigay lakas sa kanya. Nagdesisyon siyang harapin si Ligaya, hindi para ipilit ang sarili kundi para humingi ng tawad. Maagang dumating sa opisina ng Magnus Group si Carlo.
kahit na walang meeting. Matahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng elevator na bumukas sa executive floor. Lahat ng staff ay napatingin sa direksyong yon. Hindi nila inasahan ang pagdating ni Carlo Velasquez na may hawak na isang bouquet ng mga puting lilies at red roses. Tahimik siyang lumakad, seryosong bawat takbang. Sa kanyang mga mata ay halatang ilang gabi na siyang walang maayos na tulog, hindi para sa negosyong lakad niya ngayon. Paglapit niya sa sekretarya, maaga pitong tumayo. Sir Carlo, nasa loob po si Ma'am Ligaya pero sabihin mo na may sasabihin lang ako sandali. Hindi na nakapagsalita ang sekretarya. Tinawagan nito si Ligaya sa intercom. Ilang segundong katahimikan hanggang sa marinig niyang malamig na tinig ng babae sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanya, wala siyang appointment at wala kaming dapat na pag-usapan. Ayoko siyang makita. Tumigil ang mundo niya sa sagot na yon. Pero buo ang loob niya, pinilit niyang kumatok sa pinto na hindi na napigilan ng sekretarya. Ligaya please, saglit lang ito. Hindi ako nandito para ipilit ang sarili ko. Gusto ko lang humingi ng tawad. Ilang segundong katahimikan, bumukas ang pinto. Naroon si Ligaya at nakaupo sa chair at nakatingin sa laptop. Wala itong emosyon sa mukha, hindi tinignan ng dala niyang bulaklak. Umalis ka na Carlo, huwag ka nang manggulo dito, mariing sabi ni Ligaya. Ligaya, alam kong wala akong karapatan na humarap sa'yo. Alam kong sinaktan kita. Hindi ko pininiwalaan ang salita mo, pero ngayon alam ko ng totoo. Alam ko na kung gaano kita sinaktan ng pinili kong paniwalaan ang kasinungalingan ni Neri at ni Aling Shirley. Tahimik lang si Ligaya. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Inabot ni Carlong bulaklak. Para sa'yo, para kahit na papano, malaman mong pinagsisisihan kong lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ko napapatawad. Pero hindi tinanggap ni Ligaya ang flowers. Huli ng lahat, Carlo. Ligaya, alam ko hindi ko mababawi ang lahat, pero pwede bang simulan? Kahit na siya pagpapatawad, bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Kapatawaran? Mariingiti ang lumabas kay Ligaya. Mapait at puno ng tapang. Pinatawad na kita, hindi dahil deserve mo, kung hindi dahil kailangan kong palayain sarili ko sa nakaraan para makapagsimula na ulit. Tumulong luha mula sa mata niya, pero kagad din niya itong pinunasan. Mahal, laga ka sa akin, Ligaya. Ani ang piniling huwag ipahayag ang damdamin. Baka maguluhan lalong dalaga. Paghingi ng tawad ang dapat niyang unahin. Bumalik ka na sa akin. Kaya kong tumayong ama sa bata. Ituturing ko siyang anak ko. Ani ang ginagap ang kamay ni Ligaya at pinisil. Masyado nang maraming nangyari, Carlo. Ayoko nang bumalik sa dati. Hindi ako galit sa'yo pero tapos na tayo. Tila matalimang nadinig niyang sumugat sa kanyang puso. Kung wala ka ng ibang sasabihin ay makakaalis ka na. At sana, isara na natin ang pahina ng kabanatang ito sa buhay natin. Anang dalagang ibinalik ang atensyon sa laptop. Sa loob ng opisina ni Carlo, hawak-hawak niya ang cellphone na tinignan ng lumang larawan ni Ligaya. Pumasok si Harris, dala ang tablet at ilang papeles. Pero napansin itong malalim na naman ang iniisip ng kanyang boss. Sir, okay lang po ba kayo? Napatawad na raw ako ni Ligaya pero hindi ibig sabihin nun may puwang pa ako sa buhay niya. Huminga siya ng malalim. Gusto kong ipakita sa kanya na seryoso ko sa paghingi ko ng tawad. Tumango si Harris, nakikiramdam. Harris, ano bang pwedeng gawin para may pakita kong nagsisisi ako? Napaisip si Harris. Pagkatapos ng ilang segundo naglakad paikot at tila nagsusuri ng sitwasyon sa isip. Sir, una sa lahat, kailangan niyo ipakita sa gawa ang paghingi ninyo ng tawad. Hindi ito tungkol sa grand gestures. Alam ko, kaya nung magpa-fireworks, magpa-concert o bilan siya ng building kung gugustuhin ninyo. Pero ibang ataking gagawin nyo. Ano ang dapat kong gawin? Interesado niyang tanong. Kung gusto niyang lumambot ang puso niya, kailangang maramdaman niyang na nandyan kayo para sa kanya. At mahalaga siya sa buhay niyo. Tahimik si Carlo. Pinoproseso ang bawat salita. Sir, may idea ako. Dugtong ni Harris. Hindi ba may community program ang Magnus Group para sa pregnant single moms? Sumali kayo bilang isang volunteer. Mag-aral kayong mag-alaga ng bata. Magtimpla ng gatas. Makinig sa kwento nila. Matuto kayo maging amang hindi sa salita, kung hindi sa karanasan. Napatingin siya sa assistant. Napataas ang kilay. Harris, pinapasabak mo ko sa volunteer work?